Ito na nga ba ang pinakamalakas na sports scooter ngayon sa Pilipinas? 180cc? Lakas. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa mga nanonood sa inyo hindi pa naka-follow at naka-subscribe. Malaking tulong ang inyong mga like, comment at share para mas marami pang makapanood ng mga ganitong klaseng updates para hindi ka magpapahuli sa balita. This is the Bristol's QJ AX180, a 180cc scooter. Ito na, nandito na, available na sa Pilipinas. The price, ang SRP talaga nito is 159,900, but naka-introductory price to at 139,900. Grabe, 139, 180cc, ganito kaganda scooter. So much for that. Pag-usapan natin, ano nga ba ang meron sa motor na to? Sa looks mga brother, sports scooter, kitang-kita naman ang pagka-aggressive. Nasa DNA ng design yung kanyang pagka-racing type na scooter. Yung para bang mabutong scooter na sporty, pero napaka-aggressive with all the linings. Ay, nako. Sabi ko nga, when I saw this sa picture, okay, matapang siya. Pero once you see it in person, mas malapad pala siya. Ay ako, may kagaparan ako mga brother. Pero when you see this, hindi ka mag-aalangan. Kahit kasing laki ko, hindi mag-aalangan na sumakay dito. You have the aggressive lining, the aggressive accent, tapos may winglet pa. Ay no, grabe. With all the accent right here, big fender. Pagdating naman sa side niya, alam mo yung loud pero minimalist. I don't know how that works, but with the decals at saka yung mga linya, parang nagpapaloud yung design niya. But at the same time, it's toned down in a sense na hindi overdone yung design ng mga decals niya. Kaya simplistic din lang. Ganda. Pagdating sa taillight, we just have one huge assembly. Walang mga nakalawit na mga signal lights or winker lights. Ang ganda actually, ang linis ng pagkakagawa. Even the paint job, mga brother. Yung finish ng white na to, yung pag nilapitan mo, parang may mga glittery finish. Pearl white, parang ganun yung dating. Yun yung nagpapaganda. So, I like the white version. This also comes in different colors. You can, ito, yung mga nakikita nyo sa screen ngayon. Pwede ka mamigay kung alin dyan ang gusto mo. So, excited ako i-try to actually, lalong-lalo na pag pinag-usapan na natin yung makina nito. As I said, 180cc engine. Actually, it's more of 175cc pagdating dito sa motor na to. But abangan nyo yung ating performance review. We are to take this outside. Ngayon is just a specs preview kung anong mga pwede nating asahan sa motor na to. Kilala nyo naman ang motor ni Juan. Pagdating sa mga ganitong motor, ang gusto natin ginagamit bago tayo gumagawa ng mga video katulad na to para well-informed ko. Na-experience ko yun ang masashare ko sa inyo. But I'm very excited about the 175cc. On this, malapad but looks to be a lighter frame pa rin. So I'm curious about how the power to weight ratio will be working for this motorcycle. Kasi, yung forma niya iba. Paganda siya. Sa power profile niya, this can generate almost 17.5 horsepower. Malakas yun, At 8,500 RPM, pagdating naman sa torque, it can give you over 15. So this is definitely comparable, maybe even better in terms of the power profile pagdating dun sa mga leading sports scooter na meron dito sa Pilipinas. Pero itetest natin yung acceleration na to, overtaking, lahat ng all the works when it comes to the engine. Kaya abangan nyo yan, pati syempre yung fuel consumption. Speaking of fuel consumption mga brother, easy open na rin, or rather easy access na lang yung fuel tank natin. Ang nakakagulat nito, ang fuel tank capacity nito, 10 liters. 10 liters fuel capacity. So this is more than enough for you to go around the city, more so if you are going to take this on a long ride. Medyo mas mahaba-haba yung pagitan mo kung kailan ka magpapagas. So that means na mas may enjoy mo yung pagmumotor mo kasi minimal na lang yung paghinto mo sa mga gas station. Laki ng gas tank, no? 10 liters. Grabe. Ngayon, punta naman tayo sa brakes. Ito, makikita mo, hindi talaga tinipid yung brakes na ito. We have a single caliper disc brake in front. Pagdating naman sa likod, single disc brake as well. But for safety, again, ulitin ko, for its price point, 139 pesos, 900, dual ABS channel. So that's a huge plus when it comes to safety. Imagine mo, hindi lang yung front, yung ABS channel, kundi yung likod. So kahit na anong preno,
ang mapindot mo dito sa dalawang to, sigurado may magko-control at magmo-modulate ng brake mo para hindi mag-lock. Mas may iwasan natin yung aksidente. Mas may iwasan yung semplang. And may bonus pa to. Traction control system. This motorcycle can actually modulate yung ikot ng gulong mo sa likod kapag hindi na pumapantay yung traction dun sa speed ng rear wheel natin. So the engine will automatically modulate the speed. Medyo babagalan niya hanggang makukuha ka ng enough traction ulit. So definitely, safety feature, ano na yan eh, sa price point na to, malaking bonus na yan. Imagine, dual channel ABS, traction control system. Pagdating sa suspension, again, when it comes to the actual play, abangan nyo ha, yung full review natin ito. But what we see so far is telescopic fork in front. Tapos pagdating naman sa likod, dual shocks mga brother. So, not so much to say about the suspension. Hindi ako mag-a-assume kung ano talaga yung play niyan. I don't see any adjustable mechanisms or adjusting mechanisms sa rear shocks niya. So, curious ako kung ano yung play niya. Will it be stiff? Will it be too much play? Sakto lang ba? Titingnan natin yan. So, sa suspension mga brother, abangan nyo yung actual performance review natin pagdating dito sa motor na to. For the tires, malapad yung tires niya. And then street tires na rin. Maganda yung mga Grove niya mga brother. So, for the tires, hindi na rin kayo mahihirapan when it comes to replacing this one just in case umabot na sa punto na ganun. Dahil common lang naman yung stock niya. Sa harap, meron tayong 110/80/14. So, hindi ka na mag-aalangan na maghanap ng mga aftermarket kasi nagkagat na yung mga ganyang sukat ng gulong. Branded na rin, CST tires mga brother. And then sa likod, what we have is 120/70/14. So parehas 14 yung mags. Ganda ng gulong ha. Ang ganda ng trading na to in fairness mga brother. So, eto, basing it sa ito, hinahawakan ko pa lang yung goma ngayon. Mukhang ano siya, dual compound pero parang more on soft compound. So pagdating dyan, kasi pag soft compound, mas aasahan natin, mas makapit yung gulong. Pero hindi siya purely soft compound. Dual compound pero nararamdaman ko yung kapit. Sa daliri ko pa lang ngayon, what more pag traction na niya sa kalsada, pag mainit na yung goma. But again, abangan nyo yung actual performance review natin ito para sa gulong. But in terms of the replacement tires, stock tires, or if you just want aftermarket, walang problema kasi common naman yung sukat ng gulong na yan. Features naman tayo mga brother, real quick, keyless. Pero ang maganda sa mga Bristol motorcycles, yung keyless nila, meron ng kasamang manual. Tapos tingnan mo, hindi halata kasi ito yung turning knob natin, di ba? So if you're going to use the manual, kala mo walang susian, pero meron talaga yun. Ayun, yung bilog na yan, umaatras yan para masusi. Di ba? But nadaga, sabi ko nga, keyless to. So, just need proximity for your unit. Ayan o. Yan. So, una, nabanggit na natin yung ating fuel tank, 10 liters. Tapos, tingnan naman natin yung underseat compartment nito. Nagulat din ako kanina. Laki. Ayun o. So, wala lang akong dalang helmet ngayon mga brad. Pero, basing it sa itsura, malalim. Ayan, ganyan kalalim. So, that's almost a foot, maybe. Tapos, pati dito, malalim. Tapos, pahaba. Yung iba kasi malalim lang. Ito, pahaba. So, sa susunod, yung helmet ko mismo, gamitin ko dito. Tingnan natin kung mag-fit. And then, we'll put on some more jackets, damit, at iba pa para mas matansya natin. Pero, malaki yung compartment na ito mga brother. Okay? Meron na rin itong automatic start and stop. Alam niyo naman na yan, kapag ito ay naka-on, huminto ang motor, automatic na mag-shutdown yung makina. It's a mechanism for the AX180 na mas makatipid sa gas. But you can turn that off. Ako personally, ino-off ko. Ayoko lang yung on-off yung motor ko. Pero kanya-kanya preference yan. Tapos tingnan natin yung kanyang panel. Turn it on. So we have a digital panel. In fairness, classy yung kanyang digital panels. So right off the bat, what we can see is the voltmeter. Ito yung gas gauge natin, engine temperature, and stats ng motor, even the indicators. Ang ganda ng RPM. So very basic lang. So on lang natin para makita natin yung bato ng RPM. Uy, lakas. Ayan na. Ayan. So naka-on yung traction control system. Nararamdaman ko na nagmo-modulate siya kasi hindi nakasayad sa kalsada or sa sahig yung gulong. Tapos meron tong power mode mga brother. Ito, baka hindi nyo lang. Kita nyo to, yung mode power 0, mas may increase natin yung power niyan by switching the automatic start and stop. Tingnan nyo on off. Nag-mode power 1, mas malakas na yung hatak niya. Diyan ko i-measure ano yung difference ng power mode 0 versus power mode 1. Kasi to begin with, this is already 175cc tapos may power mode pa.
So, nakaka-excite na matesting yung acceleration nito, yung speed, not the top speed, pero yung actual bilis, gaano siya kabilis makakarating at a certain speed. I'm very excited, I'm very curious to check kung paano nga ba ang ibibigay nitong motor na to. In front, we have a front pocket right here. So, cellphone check tayo mga brother. Una, kala ko hindi kasha, pero you have to, kumbaga isasagad nyo lang siya sa taas. Yan. O, di ba? Okay din, kasi naka-stable yung ano mo. Yung phone mo, hindi siya yung aalog-alog dito, di ba? Kasi parang nakaipit siya dyan. Stable. Tapos, tanggalin ko lang yung phone ko. Mayroon siyang charging port. So, what we have is USB charging port at saka Type-C. So, dalawa na. Yung ibang features, bubusisiin ko pa to pag inuwi ko na sa bahay. Pero sa ngayon, yun yung mga features that you will get for its price point. Again, napaalala ko, this is 139,900 sa cash price. No? Okay. Next natin, para naman sa mga nagtataka, gano'n nga ba kataas itong motor na to? Yung komportable nga ba? So, sasakyan natin, mga brad, I am 5'10" in height. So, you can use me as a reference. Kita nyo, again, ulitin ko, sa size ko, I'm about 86 kilos. Yeah, 86 kilos. Dati, sinasabi ko, 102 kilos eh. At 86 kilos, eto mga brother, sobrang, and 5'10" in height, sobrang lapat na lapat yung aking mga paa. Naka-ano pa? Hindi pa naka-stretch, naka-bend pa. So, pasok pa rin to, Asian-friendly, Pinoy-friendly, even for shorter riders, okay to. Handlebars are wide enough. Usual standard scooter setup natin. Maganda yung direksyon ng panel kasi hindi siya masyadong flat, nakaharap dito sa driver. So, when you're driving, you can see from your peripherals na yung mga information, at least the speed and the RPM and the fuel, yun naman ang minamonitor natin madalas. No? And then, pag sinakyan na natin, ito siya, standard riding position. Gusto ko yung ano niya, yung floorboard niya. Ang pa ko, mga brother, I'm using size 11 shoes. So, gusto ko that I still have space to move around my feet. Ayun, no? So, okay to. Okay to. Sa angkas, ito siya. Standard din naman. Wala namang masyadong pinag-iba pagdating dito sa pillion step. Sa angkasan, ito, mas pakitid siya. Pero hindi naman masyadong manipis. Pero kung medyo may kalaparan yung angkas mo, yan, medyo i-try nyo na lang. I suggest punta kayo sa Bristol showroom o kaya sa Motoshangi PH para matry nyo kung talagang okay ba para kay angkas. Pero yung upuan ng driver seat, sobrang komportable. In terms of the lapad. Para sa iba, maaring manibago, pwede mong palagyan ng konting cushion. No? Pero again, kaya nga sinasabi natin, when we take this out with the cushion ng upuan, yung plane ng suspension, the comfortability of the ride, doon natin ma-assess yung overall riding comfort natin dito. Pero ergonomics-wise, very much comfortable to. Okay to. Nakaka-excite gamitin. Gabas ko na to. Sarap po. Oh. And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. Again, this is the Bristol QJ AX 180. Ulitin ko, 159,900. Naka-introductory price ngayon at 139,900. Sa lahat ng mga specs so far na diniscuss natin, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo at pag-usapan natin. At soon, we will take this out for an actual performance ride. Susukatin natin ang fuel efficiency, acceleration, power delivery, suspension, at iba pa. Kaya abangan nyo, kaya dapat nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To your next video, mga brother. Salut!